napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at sama-sama na magkakapatid. Labis-labis na pananabik. Ngunit marami sa kasalukuyan ang humaharap sa iba't ibang uri na suliranin dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran. Tuliro ang bawat tao sa lahat ng dako ng buong mundo. Ngunit nananatili pa rin ang pangako at ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay at ito'y ating maaasahan. At sa umagang ito, makikinig po tayo kung anong sinasabi sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Romans chapter 4 verse 13. Narito po yung nangako at ipinangako at kanino nangako. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Next verse, 23. Magja-jump po tayo sa verse 23. Ngunit ang salitang pinawalang sala, ulitin ko po, ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya. Napakalinaw po ang sinasabi, si Abraham ay pinawalang sala at itinuring siyang matuwid sa pamamagitan niyang pananampalataya. Ngunit sa verse 23, ang sabi dito, ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya. Verse 24, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala, sabi dito, tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Hesukristo na Panginoon natin. Father God, we heard loud and clear what you have just said in the midst of your people. Lord, speak to our hearts and remind us continually, O God, about the promise that you have said to Abraham. But this promise is not only intended for Abraham. Kasama kami, Panginoon, sa pangakong ito, sa pamamagitan ng aming pananalig kay Kristo Jesus na siyang aming Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Kaya kami, Panginoon, lubos ang aming pagtitiwala, pananalig sa inyo, na kami, Ama, ay muli kami, O Diyos, magkakasama at makakasama ninyo ugad sa panahon na inyong itinakda ng lahat ng mga nanalig sa inyo, Diyos, ay sama-sama kami, Ama, sa inyong banal na paanan. Purihin ka, maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Narito po ang isang pangako kay Abraham. Ngunit ang pangakong ito na siya ay pinawalang sala, hindi lamang pala ito para sa kanya lamang at sa kanyang lahi. Bagkus ang pangakong ito ay sinabi kay Abraham at sa atin din naman na nanalig sa Panginoong Hesukristo na siyang nabuhay mula sa patay, upang sa atin na mga manalig sa Kanya ay tayo rin ay makasama dito sa ipinangakong ito ng Diyos kay Abraham. Kaya't napakalinaw ang pangakong ito ang ating pinanghahawakan. Kung paanong ang nangako ay tapat, gagawin at kanyang tutuparin ang kanyang ipinangako. Kaya't tayong nananalig. Sa kabila ng mga nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran, matatag tayo, nananampalataya, at tuloy-tuloy ang ating ginagawa na pakikinig sa Kanya upang tayo ay lumakas sa ating pananampalataya, maging matatag tayo sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Uulitin ko po ang sinabi sa verse 24, chapter 4. Para rin sa atin tayong pinawalang sala dahil sa ating pananalig
sa Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo. So ito ang naging dahilan na tayo rin ay magiging kabahagi. And verse 25, ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan. O kaya, namatay ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan. Upang, sabi dito, upang tayo ay mapawalang sala. Nangangahulugan yung pangako kay Abraham na siya ay ginastify ng Diyos dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ganon din naman sa atin, nanalag tayo sa ating Panginoong Jesucristo, kaya mapapawalang sala din tayo nung mabuhay ang ating Panginoong Hesus. Nanalig tayo na siya'y namatay at muling nabuhay. Ito rin ang magiging batayan ng ating kaligtasan. At hindi lang yon. Kung sa ating kapaligiran sa buong mundo, lahat ng tao sa buong mundo apektado ng gusto dahil sa pandemic na ito. Narito ang sinabi, chapter 5, verse 1, para makita natin ang bunga ng pagpapawalang sala sa atin. Ano? Ito bang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Ito ba'y magiging hadlang ng katiyakan ng ating pananalig sa Diyos o ang kanyang pangako na tayo ay mananatiling matatag? Narito po, verse 1. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan. Itong kapanatagan, hindi kayang bilhin ng kahit gaano kamahal, gaano makalaki ang pera ng isang tao, walang kabuluhan kung walang kapanatagan. Katunayan, merong mga tao para lamang sila magkaroon ng kapanatagan, iba't ibang pamamaraan ang kanilang ginagawa para makaranas pansamandalian ng ganitong uri na kapanatagan. Verse 2. Sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Hindi ba napakaganda na pangako ng ating Diyos na sa ngayon, ito'y tinatamasa ng bawat nananalig kay Kristo? Ang alin? Sa pamamagitan ng ating pananalig, tinatamasa natin ngayon ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo, tingnan nyo natin mabuti, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. In other words, magiging kasama tayo. Tayo rin ay tatanggap ng alin? Nitong pagpapala na tayong lahat ay magiging kabahagi ng kaluwalhatian ito na galing sa ating Diyos na buhay. Kaya para sa bawat isa sa atin sa umagang ito, narito po ang pangako ng Diyos na hindi ito nagiging dahilan sa ating kapaligiran, iba't iba ang suliranin na kinakaharap. Pero higit sa lahat, walang kapayapaan. Halos ang lahat ng tao, maliban na lamang na merong Kristo na pinatawad at pinawalang sala dahil sa pananampalataya, nakakaranas ng kapanatagan at nakakaranas din ng kapayapaan, kasama pa rin ng kagalakan. Sa verse 3, ito po ang sinasabi ng verse 3. Ating punto nga yan. Bukod dito, sabi dito, nagagalak tayo sa ating pagbabata. In other words, we are suffering but still we are rejoicing. Meron bang isang tao na humaharap sa isang problema na nakakaranas pa rin ng kagalakan sa kanyang puso? Maliban ang isang tao ay merong Kristo sa kanyang puso, kahit humaharap sa isang suliranin, gaano man kabigat ang kanyang suliranin, meron pa rin kagalakan sa puso na natatanggap ang sinumang tao na merong Kristo na pinatawad na at merong kagalakan sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Dahil sa kagalakan ito, lubos-lubos na natatanggap ng bawat nananalig kay Kristo na sa kabila ng ating pagbabata, ano ang binubunga? Ang pagbabata ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Kaya sa ating pagbabata, ang ibinubunga nito ay ang ating pagtitiyaga.
Kinakailangan muna na magbata ang isang tao o maghirap para makita ng Diyos kung tayo nga ay meron tinatawag na patience. Patience ay kaloob ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Ito'y bunga para tayo magkaroon ng pagtitiyaga. Magtiyaga tayo, mag-antay sa Panginoong Jesucristo habang wala pa siya. Nananatili tayong matatag. Hindi tayo nababalisa sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran sapagkat ang pagbabata ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Itong pagtitiyaga ay isang natatanging katangian ng isang mananampalataya sapagkat itong pagtitiyaga ay tunay na nanggagaling sa Diyos upang tayo maghintay sa Kanya. Huwag tayo nawawalan ng pag-asa. Bagkus magtiyaga tayo, hindi katulad na nangyari kay Haring Saul dahil hindi siya nagtiyaga na maghintay sa pagdating ng propeta. Ginawa niya ang hindi niya nararapat gawin. Siya mismo ang gumawa ng paghahandog. Nahuli lang ng konti ang isang propeta, naghandog siya na hindi niya dapat gawin. At dahil sa kanyang ginawa, inalis ang kanyang pagiging hari. Dahil naging impatient, tayo ngayon, nagbubunga ang ating pagbabata, ito'y nagbubunga ng ating pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga, ito'y bahagi ng mananampalataya. Magtiyaga tayo katulad na sinabi ni Santiago. A farmers waited for the first and the last drop of rain. Siya'y naghihintay, nagtitiyaga siya mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling bahagi, napapatak ang ulan. Katulad din natin, maghihintay tayo mula nang tinanggap natin si Kristo, mula nang maranasan natin ang presensya ni Kristo, magtitiyaga tayo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kahit gaano pa ang kakaharapin natin na suliranin sa ating kapaligiran, ang bawat pagbabata, ang bawat problema na kinakaharap natin, tandaan natin, ang ibubunga nito ay pagtatiyaga. At itong pagtatiyaga na ito, anong ibubunga nito? Pag-asa. Pag tayo may tiyaga, ang ibubunga nito ay pag-asa. Pag-asa sa isang Diyos. Itong pag-asa na ito buhay sa puso ng bawat nananalig kay Kristo. Na kahit ano pa mangyari, nung ang ating Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga alagad, habang sila'y nakasakay sa bangka, tatawid sila sa dagat, ngunit inabot sila ng napakalakas na unos. Nagulumihanan ng mga alagad ng ating Panginoon. Ngunit ang ating Panginoon, nanatili siyang mapayapa na natutulog. At nung ginising siya, hindi wala ka bang pakialam sa amin na kami ay mamamatay? Ano sinabi ng Panginoon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Ito ang sagot ng atin. Wala kayong tiyaga. Kasama nyo na yung kapitan ng barko. Bakit kayo nag-aalala? Si Kristo nasa puso ng bawat nakikinig sa Kanya. Si Kristo na nasa puso ng bawat naririto ngayon at nakikinig sa Kanyang salita. Ang ating kasama. Bakit tayo mag-aalala kung siya'y ating kasama? Kahit gaano kabigat ang problema na kakaharapin natin, sa ating pagbabatang ito, magbubunga ito ng ating pagtatiyaga. At itong ating pagtatiyaga ay magbubunga ng pag-asa. Kaya itong dahilan kung bakit buhay ang ating pag-asa. This is our glorious hope that one of this day the Lord will come, will appear. At tayong lahat, sama-sama tayo, sasalubungin natin ang ating Panginoon. Kaya tayo nagtatiyaga. Alam ng Diyos na tayo ay nagtatiyaga. Bakit? Tayo ba ay pinanghinaan ng loob habang merong pandemya na nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi po. Sapagkat lalo po tayong pinalalakas ang ating loob na meron tayong Kristo at ang banal na Espiritu ang siyang nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Verse 5. Ang sabi dito, ulitin ko po
Verse 4 pala. Kung ang ibinubunga ng pagbabata ay pagtitiyaga at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Ano itong katatagan? Nagiging matatag tayo habang tayo ay nakakaranas ng iba't ibang uring problema sa ating buhay, lalo na sa kasalukuyan. Naghihintay tayo sa Panginoon. Hindi tayo nawawala ng pag-asa, buo pa rin ang ating pag-asa. At ito ang kanyang sabi sa verse 5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. This is an assurance na sinabi ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya na buo at lubos ang pagtitiwala, pananalig sa ating Panginoong Jesucristo na kung sino ang nangako at para patunayan niya na kanyang gagawin ang kanyang ipinangako, narito ang kanyang sinabi. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Itong Espiritu Santo ngayon ay ipinagkaloob na sa bawat isa sa atin at ito rin ang pinakadahilan kung bakit sa ating pagbabata nananatili tayong matatag sa ating pag-asa. At itong pag-asa na ito'y buhay. Nananatili ito sa ating mga puso at bilang garanti ang banal na Espiritu ay nasa sa ating mga puso sa umagang ito. Kaya't mga kapatid na kay Kristo, saan man tayong dako, saan man kayo naroroon sa umagang ito, namnamin nating mabuti ang bawat pangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, now we have an access. Saan? Saan ba tayo nagkaroon ng access? We have an access by faith to all. Saan? Kung nasaan ang Diyos, meron na tayong daan o dahilan para tayo makalapit sa kanyang banal na paanan. Si Abraham, nung mangako ang Diyos, excuse me, nung mangako ang Diyos kay Abraham, tanda po natin mabuti, ang unang panawagan ng Diyos kay Abraham, ang edad niya ay 75. Nung maganap at tuparin ng Diyos ang ipinangako sa kanya after 25 years. So just imagine, yung tiyaga ni Abraham, nagtiyaga siya, naghintay siya sa ipinangako ng Diyos. After 25 years, there comes the promise of God to him. But hindi niya nakita ang kaganapan ng kabuuang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nangyari pero hindi niya na nakita na magaganap. Nagtiyaga si Abraham. Tayo rin naman, itong ating patuloy na pagtatiyaga habang tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik upang ganapin ang ipinangako niya. At ang pangakong ito ay tiyak na magaganap at mangyayari. Kung ang iniisip ng iba, bakit masyado nang naantala ang pagbabalik ng ating Panginoon? Magtiyaga tayo. Hintayin natin siya. Huwag tayo maging impatient. Kalintulad ni Sarah, kalintulad ni Saul. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong magdalawang isip. Bagkos manatili tayo na tiwala sa ating Diyos na buhay. Sapagkat kung paano tayo na pinangakuan ng Diyos, tinitiyak sa atin, nagagawin niya ang kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat kung gaano kadakila ang ating Diyos, kung gaano katatag ang kanyang mga ipinangako, gagawin ng ating Panginoon sa takdang panahon na darating ang bawat pangakong ito. Kung ang ating huling pagtitipon na makalipas ng 4 na buwan at 9 na araw, nananabik ang bawat isa sa atin na muli tayo magkasama-sama sa isang lugar upang tayo makapagpuri ng buong lakas at buong sigla sa ating mga puso.
Ngunit habang hinaantay natin ito, kalintulad din ng isang manganganak na buntis. Alam natin na darating ang kanyang anak. At alam din natin na darating ang panahon na tatapusin ng Diyos itong ating dinaranas na pandemya. Alam ng Diyos kung kailan ito darating. Ngunit, ang sabi sa atin, magtiyaga tayo, hintayin natin ang panahon na itinakda. At kapag dumating nga ang panahon niyon, tiyak na tayong lahat ay mag-uumapaw sa kagalakan na tayo sisigaw ng kapurihan sa Diyos at ating ipagsisigawan sa buong mundo ng ating Diyos ay buhay. Buhay ang ating Diyos at atin siyang mapagtitiwalaan. Kailangan lang natin mag-antay. Hintayin natin ang panahon na itinakda ng Diyos hanggat hindi umaabot sa takdang panahon ang kanyang panukala at plano, hindi pa rin magaganap kung kailan nararapat na alisin itong pandemic. Ang nais ng Diyos, ang bawat kaluluwa sa buong mundo, ilapit sa Kanya. Sa gayon, lalong maluluwalhati ang ating Diyos. Sa akala ba natin ang nangyayaring itong pandemya sa buong mundo, ito ba'y kawalan? Hindi po ito kawalan. Bagkos ito'y dahilan. Hindi kawalan, bagkus dahilan upang maraming tao ang matutur na magbalik loob sa Diyos at kilalanin si Kristo na siyang tanging makakapagligtas sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Katulad ni Abraham, nangako ang Diyos. Ang sabi, ang pangako, hindi lamang kay Abraham, hindi lamang sa lahi niya, bagkus doon sa darating na panahon na mananalig, sa katulad din natin, mananalig kay Kristo Jesus, na tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan ang makakapagligtas. Yun ang pinakadahilan kung bakit ang bawat mananampalataya, huwag tayong panghinaan ang loob. Sa halip manatili tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Gagawin at gagawin. Hindi, huwag natin sabihin na bakit masyado na naantala ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po, una, para sa bawat mananampalataya, tinitignan ang ating pananampalataya kung tayo ay magtatyaga na maghintay sa Kanya. At para sa mga hindi mananampalataya, hinaantay ng Panginoon na magbalik loob sila. Binibigyan sila ng pagkakataon na silang lahat ay manumbalik sa Diyos. At para sa atin, maliban sa tayo ay nagtatyaga maghintay, nananabik din tayo. Nananabik tayo. Unti-unti na natin nababanaag ang araw. Unti-unti nang lumiliwanag sa ating paningin ang pagbabalik ng ating Panginoon. At ito'y ating inaasam-asam na isang araw babalik ang ating Panginoon. At tayong lahat, sama-sama na magpupuri sa Diyos, ipagsisigawan na ang Diyos na ating pinagtiwalaan ng ating buhay ay totoo na buhay na buhay. Makakasigaw tayo na Panginoon, totoo ka nga na hanggang ngayon ay nananatili ka sa inyong luklukan. Pinagmamasdan nyo kami, Panginoon. Kung kami man, na Panginoon, nahaharap sa ganitong uri ng mga suliranin, hindi nyo rin kami pinababayaan na sa bawat ipinangako nyo, Panginoon, ay tunay nga na naroon ang inyong kilos, naroon ang inyong presensya upang ang bawat isa atin ay protektahan. Meron bang tao ngayon na kung sila ay nakaranas ng problema, nagagawa pa nila magpuri sa Diyos? Meron tayong mga kapatid na sa ngayon ay nasa quarantine house. Ilan sa ating mga kapatid? Pero yung bang pagiging naka-quarantine ng ating mga kapatid, yung ba'y dahilan upang sila ay mapigilan, sila ay makapagpuri? Katunayan sa ngayon, kasama natin sila nagpupuri sa Diyos. Hindi dahilan ng isang tao humaharap sa problema na hindi sila makapagpuri sa Diyos. Bagkos, lalong malapit sila sa Diyos. Nariyan ang ating mga kapatid. Ilan sa ating mga kapatid ngayon ang nasa quarantine house?
Una, si Pastor Robert, Brother Joseph, Brother Eli, yung anak ni Brother Joseph, na dalawa. Pero hindi naging dahilan yon na hindi sila makapagpuri sa Diyos. Buong tapang, nakatingala sila na nagpupuri sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng kagalakan sa kanilang puso na sa kabila ng kanilang kinakaharap, na natili sila nagtatyaga sa kanilang paghihintay sa ating Panginoon, sapagkat kilala nila nakasama ang ating Diyos na buhay, na hindi pa rin nagbabago sa bawat pangako niya. Gagawin at gagawin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, na nasa inyong tahanan, panatilihin natin ang ating pakikiisa sa banal na Espiritu, na siyang patuloy din na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya rin ang araw-araw na nakakasama natin, bawat hakbang natin. Siya ang ating laging nakakasama. Siya ang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng katatagan at kalakasan upang mapanatili ang ating paningin na tanging sa Kanya lamang. Huwag nating ililihis ang ating paningin, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagtuon sa Kanya, ang ating pananampalataya tanging para sa Kanya lamang, at makapagtagumpayan natin ang bawat haharapin natin na suliranin, maging sa ngayon at sa darating pang panahon. Mga kapatid, na nakay Kristo sa umagang ito, narito pa, ang huling sinabi ni Pablo sa kanyang sulat, na napakagandang panghawakan ng bawat mananampalataya na nakikinig sa umagang ito. Babalikan ko po ang Romans chapter 5 verse 5. Hindi tayo nabibigo. See? The word, hindi tayo nabibigo. Saan? Sa ating pag-asa. Doon sa mga naghihintay sa kanilang trabaho na panumbalikin ang kanilang trabaho sa kanilang kumpanya. Tulad ng ipinangako na Diyos, hindi tayo nabibigo sa ating pag-aasa. Tanda natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso, na ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig na ito. How? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa puso ng bawat tumanggap kay Kristo. Naroroon ang banal na Espiritu na siyang nagpapaalala ng bawat sinabi sa atin. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng mga kaisipan para malugod ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya para sa bawat isa sa umagang ito na patuloy na nagtatyaga na maghintay sa Kanya, tandaan po natin, ang Espiritu Santo, ito ang patuloy sa atin na nagpapaalala na manatili tayong matatag sa ating paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. At muli, mga kapatid na nakay Kristo, saan man kayo naroroon sa umagang ito, panatilihin natin ang pangako na nanatili, hindi lamang kay Abraham, pati sa atin din na nakikinig sa umagang ito. Itong ipinangakong ito ay sapat-sapat sa atin na ating panghawakan at kilalanin na tayong lahat na nakay Kristo, sama-sama tayong muli, tulad ng sinabi ni David. Muli tayo magsama-sama na masaya, na merong pagkakaisa, merong isang Espiritu, merong isang Diyos na sinasamba, at ito'y ating gagawin para tayong lahat ay muli pupunta sa isang lugar na itinakda ng Diyos. Magpupuri ang bawat isa sa atin, buong galak at buong puso tayo na magsisigawan ng kapurihan para sa Diyos lamang. Salamat sa umagang ito, Diyos, at salamat sa inyong mga kapatid na nasa inyong tahanan. At tayo ngayon, bago tayo magtapos, mga kapatid na nakay Kristo, papanalangin natin at
idudulog sa ating Panginoong Hesukristo. Una, ang ating mga kapatid na nasa kanilang quarantine house. Kasama ang kanilang pamilya. Alam ko na nakikinig din sila. Samahan niyo akong manalangin, kasama natin sila sa panalangin. Hindi na bago ang pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Abraham at ito rin pangakong ito ay para sa atin. Narinig po namin sa inyo, Panginoon, na hindi kami nawawalan ng pag-asa, bagkus buo pa rin ang pag-asang ito na hindi kami mabibigo. Ibinuhos niyo na sa amin ang pag-ibig at ang Espiritu Santo na nasa aming puso sa ngayon, ang siyang dahilan, O Diyos, na lahat ng aming kakarapin, hindi po kami mabibigo. Sa kabila ng aming mga pagbabatang ito, O Diyos, nagpapasalamat kami, Ama, sapagat ito, O Diyos, ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyagang ito, O Diyos, ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi nyo kami bibiguin sa pag-asang ito. At narito, O Diyos, muli at minsan pa, kita nyo kung nasaan ang aming mga kapatid na nasa kanila, O Diyos, na quarantine house. Una, Panginoon, Brother Eli, Panginoon, Pastor Robert, Brother Joseph, kasama si Caleb Ogad, si Gideon Ogad. Alam ko, Panginoon, nasabi niyo, Panginoon, labis kayong nalulugod sa mga bata. Kita niyo, Panginoon, dalawang anak ni Brother Joseph. Pero hindi pa rin kayo, Ama, nagbago sa bawat sinabi niyo. Buo pa rin ang aming pag-asa. Buo, O Diyos, na hindi niyo kami bibiguin. Muli at minsan pa, O Diyos. Abutin niyo, Panginoon, ang aming mga kapatid nito. At muli yung pakita sa buong mundo, O Diyos, na totoong buhay kayo, O Diyos. Hindi pa rin nabago ang bawat sinabi ninyo noon, nananatiling buhay. Buong puso, ako nagtitiwala, O Diyos, ng mga kapatid kong ito, O Diyos, ngayon na nakikinig sa kanilang tahanan, O Diyos. Tatanggapin nila ang kabuuan, kagalingan, na muli, O Diyos, magbibigay ng kapurihan sa inyo, sa kanilang kinalalagyan sa ngayon, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na kayo ang kasama nila. Tulad ng yung sinabi, hindi nyo iiwan at hindi nyo pababayaan ang sinumang kumilala, tumanggap sa inyo, Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, sino man, O God, na merong mga kahilingan maliban, O Diyos, sa mga personal po namin na pangailangan, meron pang kanya-kanya, O God, na kailangan at kahilingan, O Diyos. Kasama din, O Diyos, ang may mga kahilingan sa inyo, Ama, na mapanatili sa kanilang mga trabaho. Sama ko na rin, O Diyos, Sister Noni, Ama. Alam niyo, Panginoon, kung anong laman ng puso niya, Ama. Do something, O God, para sa kanya, sa aming kapatid. Alam ko, Panginoon, na mas higit na mainam ang bawat plano at panukala ninyo kaysa aming mga plano. Kaya hayaan niyo, Panginoon, buksan niyo ang panibagong pintuan. Ang sabi niyo, kapag kayo nagsara, sinara niyo ang pintuan, magbubukas kayo ng panibago. Buo pa rin ang aking pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na gagawin niyo ito, Panginoon. Kaya sama-sama, O Diyos, kami ng aking mga kapatid, tinatas po namin sa inyo, Panginoon. Sister Nori, Sister Joy, meron pa kaming kapatid, Panginoon, na nawalan din ng trabaho. Bigyan niyo po sila, Ma, ng panibago upang makapanatili, O God, hindi panghinaan, bagkos lalo silang tumatag, lalo magtiwala sa inyo, Ama, na kayo ang solusyon sa bawat problema na kakaharapin at kinakaharap ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo lamang, O Diyos, ang karangalan at kapurihan.
ang pagsamba o Diyos higit sa lahat ang pasalamat, Ama. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo na aking Panginoon, purihin ka sa pangalan niyo, Diyos. Amen. God bless po sa inyo lahat.